So, everyone. Everyone. Si Ronald po hindi makaka-join. I think hindi siya makaka-join kasi meron po sila ngayong youth camp. And medyo busy po yung bata natin doon kasi isa po pala siya sa mga staff, camp staff. Ako po hindi na po ako natuloy kasi po maraming dahilan. So tayo po ay maghintay ng ilang minuto po bago po tayo link. Ito link. Nasaan kayo ngayon, Mi? Nandito kami sa kumakain sa Jollibee. Jollibee? Yung amin, wala pa kami, di pa ako nagdi-dinner. Pastor John Alam mo Ray. naman kumakain ng Jollibee. Pahinga ko, spaghetti. Spaghetti. Hindi si Pastor John Ray. Spaghetti. Spaghetti pati spicy chicken. Sige, mamaya. Spicy chicken, spaghetti, tapos burger para kay Andre. Alright, ano kaya? Nasaan na kayo, diba? Ayun. Ay, ito Junilin, good evening. Bye. Ate Junilin, good evening. Ate Mila, good Hello, evening. Sister Sa mga Junilin. Good evening. nandyan, magandang gabi po. Nasa kaya yung iba? TV na. Sige, wala yata, di yata dadating yung iba. At tayo po ay mag-start na habang medyo maaga pa. So magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Friday night prayer meeting this July 26, 2024. So ito na po ang katapusan ng ating month of July. Papasok na po tayo sa August at malapit na lang po yan kasi bare months na, ilang months na lang ay bare months na. And malapit na rin po yung mga mag-i-exam sa atin ng mga board exams nila. So pag-pray po natin sila sa mga panahong ito. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Friday night prayer meeting via Google Meet ngayong July 26, 2024. At magandang gabi po sa inyo, Mama, Papa, Ate Junalyn and family, Ate Mila, kila Ate Chris, kay Pastor, kay Mami, at sa mga nakikinig dito sa likod ko. And I hope and pray that everyone will be blessed this evening. So magandang gabi po sa inyo lahat. So bago po tayo magsimula ay tayo po ay magbigay ng konting Thanksgiving or praise report na kung sino pong gusto mag-share ng Thanksgiving or praise report. Siguro as usual, unahan ko po muna kayo para po ay makaisip muna kayo at ma-build up ng courage. So ako po ay nagpapasalamat dahil po ay si Andre at si Aubrey po ay officially enrolled na. And si Aubrey po ay pumasok na. So second day niya na kaninang umaga kasi nga dahil sa bagyo natigil. So kaninang umaga ng second day niya. And maganda naman, nag-enjoy naman siya kahit papano. When I say kahit papano kasi parang gustong umuwi kagad dahil naboboard ng konti pero buti na lang magaling yung teacher na kukuha niya agad yung attention ni Aubrey para mag-enjoy siya sa kanyang klase. Wala pa rin uniform, wala pa rin libro, but sabi nila 2 to 3 weeks daw ay dadating na ito. And si Andre naman po ay again, yun nga, bukas po meron po siyang graduation sa kanyang swimming lesson na natapos niya ang basic and advanced level of swimming, and the next step is yung competition na po. And pero tigil po muna siya sa swimming kasi nangitim na. Ang plano po namin is isali siya sa kickboxing. So dahil maganda naman yung kanyang maganda naman kanyang yung nag free trial siya doon
dun sa may may alta banda. Maganda naman yung response niya and gusto niya and excited siya and willing siya to learn. Ay yun po pinagpe-pray namin na maipasok siya doon. Medyo mahal kasi parang 6,000 a month. 10 session is 3,000, almost 4,000 ang 10 session. But I think dalawang beses na session din okay na siya. Para lang matuto siya and lang namin dito sa bahay para medyo konting ma-polish or depende anong plano ni Lord. And next kong pasasalamat is although hindi ako pati si Paolo nakasama sa youth camp, si Ronald po ay natuloy. Kasama rin po ako sa camp staff pero nakikita ko po sila nahihirapan, nagkakaproblema, but I'm praying for them na matapos na last day na po ngayon, last night ngayon. Tomorrow will be the last day after lunch, uwian na po sila. So pag-pray din po natin sila na safe ang mga tao. Out of 270 registered before the storm, 220 po ang mga nandoon ngayon na campers and staff. So 50 ang hindi po natuloy because of alam niyo naman yung mga nangyari. So last kong pasasalamat sa Panginoon is syempre ay tayo po kahit papano ay wala pong nangyari sa atin during the storm, although sila mama papa pinasok ng baha ang kanilang bahay, but I praise God na wala pong sobrang severe damage. At nagpapasalamat din po pala ako sa ating Metro Manila District, lalo na sa NCM, sa NDR, dahil po ay bibigyan po nila ng tulong or ayuda, hindi pala abuloy, ayuda ang ating mga nasalanta ng bagyo. Sabi ko, paano po pasyon, malayo sa amin yon. Okay lang, pamilya nyo naman, and naman natin yan, hindi naman sila ibang tao, bla bla bla. So nagpapasalamat ako kay Pastor Albert, ganun din sa Zone 5 Coordinator natin, and kay Pastor Norman for helping us get ayuda for kila mama at kay papa para makatulong sa kanila kasi nga po binaha sila. So, yun po yung aking pasasalamat sa gabing ito. Meron po ba kayong praise report or thanksgiving na gusto i-share sa gabing ito? Meron po ba? Okay, kung wala na po. Ayun, sige ba? Yes po. Sige. Yes, Ayun, bagamat binaha kami, pinasok ng tubig, may mga nasira ding kasangkapan, purihin pa din ng Panginoon Diyos. Kasi iningatan pa din niya kami na wala namang talagang sa amin. Yung pag-iingat ng Panginoon, nandoon pa din sa amin. Kasi nga, yun nga, nag-pray kami. Nung una hindi kami nagpe-pray. Pero nung talaga medyo kabado na din kami, nag-pray kami tatlo. Yun, na sana tumigil na. After that, mga 15 minutes, yun na nga, tumigil eh. Kaya yun, sabi namin, dinidig ng Diyos yung panalangin namin. Kaya yung purihin ng Diyos, na alam namin na ang Diyos buhay talaga. Hindi niya kami pinabayaan pa din. Yun lang, Miggy. Salamat po, Okay. Pastor Miggy. Maraming salamat pa and Amen. praise be to God to that blessings. Kasi kami rin ni Faye ay natatakot kasi nga parang undoy part 2 siya. Kaya isa na rin sa reason ba't hindi ako sumama. Kahit gusto ko, hindi talaga sumama kasi in case of emergency, pwede akong tumulong or ma-rescue or makatulong man lang. So isa yun sa mga reason ba't di tayo tumuloy sa youth camp, just in case na kailanganin tayo ng tulong. So praise God na safe sila, although yun nga pinasukan sila, but praise God na safe silang lahat. Okay, so meron pa po bang gusto mag-share na kanilang praise report or thanksgiving? Kung wala na po, tayo po ay dadako na sa ating pagsamba sa gabing ito. So tayo po ay manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, maraming salamat sa kabutihan mo na ipinapakita sa amin sa araw-araw. Lord, sometimes we cannot understand why things happen in our life. Sometimes na parang nakaka-doubt, nakakatampo, nakakainis. But Lord, help our heart and mind
to have peace and comfort and to rely on you, to trust your word and your promises, na manintili ang aming faith sa inyo, Panginoon Jesus, that despite what's happening, we can still smile, we can still worship, we can still praise, and we can say, thank you Lord, you are good. Gabayan niyo po ang aming mga puso't isipan na maging kaaya-aya ito sa inyo, Panginoong Hesus. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami ay gabayan niyo at protektahan niyo and to cover us, Lord, with your most holy and precious blood. Lord, we need you. And we need you, Lord Jesus, every day in every aspect of our life. Lord, madaling magalit, madaling maging masama, madaling magkasala. But Lord, help us, Lord, be pure, to be holy, to be sanctified, to be justified by your blood and by your presence. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang gabi po sa inyong lahat. At ito nga po ang sinasabi ko kanina sa ating na medyo medyo mabigat ang ating pag-uusapan kasi medyo mahaba-haba. So kung makikita niyo po ang inyong screen sa gabing ito, nasa Church of the Nazarene Articles of Faith po tayo ngayon at number 9 na po tayo. So konti na lang matatapos na tayo sa Articles of Faith. Tinapos na natin ang Article 1 na Triune God, Jesus Christ, Holy Spirit, Holy Scripture, sin original and personal, atonement, prevenient grace, repentance, and now we will discuss justification, regeneration, and adoption. So tumahimik kayo, ingay nyo. So sorry, umiiyak si Over sa likod. Okay, so yan po, Article 9 tayo, Justification, Regeneration, Adoption. So before we start, may papakinggan po tayo or papanoodin tayo para lang magkaroon tayo ng konting idea na ano ba pag-uusapan natin, then pagbulay-bulayan po natin. This video, again, from YouTube ng Church of the Nazarene ang ating papanoodin po. So panoodin po muna natin to ngayon and we will discuss and give some topics sa yun. So panoodin po natin. It discusses repentance. Repentance, which is demanded from all sinners, means sincerely changing the way you look at sin. When you view sin correctly, you feel guilty about having it in your life and willingly turn away from it. So they may believe and choose to give up. Even if we have fully devoted our sheep, they will be lost to return the power of the Holy and adopt about the Holy Spirit within them. Article 9 covers what we believe about justification, regeneration, and adoption. Justification is when God forgives us for our sins. When we are forgiven, our relationship with Him is repaired. Regeneration is the change in us that makes us spiritually alive and capable of faith, love, and obedience to Jesus. Adoption is when God counts us as one of His children. Justification, regeneration, and adoption all happen at the same time and can only be had through repentance and faith. The presence of the Holy Spirit in someone is evidence that these things have taken place. Alright, dyan po nagtatapos yung ating maliit na pinapanood sa gabing ito para po tayo ay magkaroon ng idea ano po ba ang ating pag-uusapan. So again, magandang gabi po sa inyong lahat at tayo po ay ngayon dadako. Nasaan na ba ito? Yan. Para meron tayong konting kodigo. Isa na. Yan. Ito pa lang ano. Yan. Sige yan. Okay yan. So, Article 9 is about repentance and faith. Pinag-uusapan po natin dito is justification, regeneration, and adoption. Ayon sa manual ng Church of the Nazarene, we believe that justification is the gracious and judicial act of God by which He grants full pardon. Full pardon. Alam natin yung repentance, yung prevenient grace, yung atonement. Ngayon ito, full pardon and of all guilt and complete release from the penalty of sin committed and acceptance as righteous to all who believe on Jesus Christ and receive Him as Lord and Savior. Ayon po sa ating Biblia, makikita po natin na sinabi po dito sa Bible is God declare us righteous.
Si God mismo ang pwede pong magbigay. Parang sa korte, sino po ba pwede sa justice system natin? Sino ang pwede magbigay ng full pardon? Hindi po pwede yung police, hindi po pwede yung lawyer. Ang pwede lang po magbigay ng full pardon in our justice system is hindi po judge, hindi po judge. Kung hindi yung pinakamataas pa sa judge, which is the president. Katulad kung makikita po natin yung ibang mga pagkakataon sa mga napapanood natin dati, is binibigyan po ng full pardon ng president yung mga ibang tao para is maging malinis yung record nila. Sabi sa Romans 3:23 to 25, basahin ko lang po. Romans 3:23 to 25. Romans 3:23 to 25. Ang sabi po dito, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard, yet God with undeserved kindness declared that we are righteous. He did this through Christ Jesus, when He freed us from the penalty for our sin. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. This sacrifice showed that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. Wow! Alam po natin to na for all I've seen and fall short for the glory of God. Alam natin yung pinaka madaling alalahanin na Bible verse na yon. Pero sinabi pala dito, may kasunod pala yon, 'di ba? Kasi sometimes we read the Bible parang one verse at a time. Pero kung babasahin pala natin ang ating Bible as a whole, because the Bible is a story, parang story po siya. And hindi lang po siya story, this is fact. It's not fictional, it is facts. And it is na parte ng history, guidebook, leadership book, etc. etc. Pinapakita sa atin dito na itong Bible verse na to, lalo na sa justification, is tayo daw lahat ay makasalanan. And I think every one of us, alam naman natin yon at naiintindihan na natin na lahat tayo makasalanan. Wala naman siguro magsasabi dito na ako po, pastor, hindi po ako makasalanan, mabait po akong tao. Pinakamalaking hipokrito po yun kung may magsasabi nun. Even Pope, even priest, even pastors, even DS, GSS, leaders of the church, nagkakasala po tayo. Lahat po tayo nagkakasala. And sometimes, kung sino pa nga po yung nasa leadership, or sometimes kung sino pa po yung nando sa theological leadership, siya pa yung medyo alanganin. Medyo yung wordings ko, but totoo po yun. Makikita po natin yan sa mga great preachers na mga namatay na or what not. Nakikita po natin na akala natin ay okay yung buhay nila, pero yun pala may mga sablay. Pero kaya nga po, lahat po tayo nakakasala at wala pong perfecto sa atin. We are imperfect, loved by a perfect God. Now, justification naman po, sabi nga po dito, God forgives us for our sins. Nagkaroon po ng relationship repaired. Ibig sabihin po, si God mismo ang lumapit papunta sa atin para po tayo ay akuin, lapitan, at tayo ay patawarin when we accept Him as a Lord and Savior. Sabi nga po dito, diba, is sa isa pong illustration na pwede ko pong ma-share sa inyo, ang justification po kasi is dati, before the fall, ay wala pong sin. There is no introduction of sin. But because of the fall, nagkaroon po ng temptation, nagkaroon ng misunderstanding, may nagkaroon ng ego and what not, is nagkaroon po tayo ng separation, physical and spiritual separation from the Lord. Kaya po tayo, dati po, immortal tayo eh. Pero naging dahan-dahan na diminish yung ating lifespan, not just because of the processed food we eat, but because yung blessing ng Panginoon, yung blessing ng Panginoon sa lifespan natin ay hindi na natin nami-meet yung standard ng ating Panginoon. Paano ba natin malalaman? Syempre, dati wala namang preservatives. May preservatives ng unang panahon and it's called salt. Okay. May preservatives, but ngayon is chemical preservatives na po kasi. Ang dami ng extra ingredients. So, isa yon, lalo na yung stress level. Depression, stress level, yung workload. Dati malalakas ang tao because wala pa siyang machinery at gumagawa ng mga heavy lifting or heavy work.
talagang katawan ng tao, kaya yung katawan ng tao na develop to be strong, to be immune in some diseases. But because again, technology is a double-edged sword. Alam natin na because pinadali nga yung buhay natin at the cost of our own body being weaker than it usually is nawawalan tayo ng exercise. Kasi dati wala namang kotse. 'Di ba? Lahat naglalakad. Kung mayaman ka, may donkey ka, but still naglalakad ka pa rin from some point to some point of the travel, etc. etc. So, katulad nung sinabi rin sa Old Testament na honor your mother and your father na para humaba ang buhay mo. Eh, 'di ba sa panahon ito, 'di ba bihira na lang ang mga nag-honor ng parents nila. Lahat pasaway, lahat pilosopo. Hindi ako maniniwala na sabi mo, ako pastor, matino ako. Hindi, lahat tayo at some point of our life, naging pilosopo tayo sa ating mga magulang. Wag na nating anuhin yung sarili natin kasi mapapaya ka lang sa Panginoon. Lahat tayo nagkasala. Bottom line yon. For all have sinned and fall short from the glory of God. Now, here comes justification. Because of God's love for us, ang ginawa ng ating Panginoon is ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak to be a gift of eternal life, that whoever received Him, accepted Him, and live for Him will have eternal life. Ngayon, dahil doon, nagkaroon po tayo ng entrada or si mediator natin. Kung titingnan natin sa korte, the president is si God, yung judge si Jesus Christ, di ba? So nagkaroon na yun ng mediator sa ating presidente via the judge. Yung Holy Spirit natin yung ating lawyer. Tayo yung defendant or defendant. Tayo yung defendant, Holy Spirit yung lawyer, yung si Jesus Christ yung judge. Tapos yung si God the Father is the president of the Philippines, sabihin natin, or yung presidente. So si Holy Spirit tinutulungan tayo sa ating case, which is the helper nga, di ba? The Parakletos, the helper, di ba? And Jesus as the judge ay tinitingnan niya ang ating ano ba ang ating nangyaring kasalanan, etc. etc. by the evidence, blah blah blah. Tapos kung makita kanya na ibibigay kanya kay President or God the Father para siya magbibigay ng full pardon. Mediator kasi natin ang ating Panginoong Jesus. So, justification. God forgive us for our sins not because of what we do or what we have or what we can accomplish or what we can accomplish, but we were forgiven because of the love of our God through Jesus Christ, His Son, that when we believe in Him, diba? When sabi nga sa John 3:16, for all have sinned, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who shall ever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Sinabi po dito sa Romans 3:23-25, ulitin po for everyone has sinned and fall short for the God's glorious standard, yet God with undeserved kindness declares that we are righteous. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sin. So ibig sabihin po nito ay pinatawad tayo in his will, pinatawad niya tayo when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. Diba, kung titingnan po natin ito, parang ang weird naman nun. Ako ang madaming ginawang kasalanan, ba't ako papatawarin ng Panginoon? Papasok pa rin po doon the real and true essence of love. Love, diba sabi sa Bible, love see the beyond sin. Nakikita ng pag-ibig, hindi yung kasalanan, kundi beyond sa pagkakasala natin. And in our manual, sinabi ulit, hindi, basahin ko lang po, we believe that justification is the gracious and judicial act of God when He grant full pardon of all guilt and complete release from the penalty of sin committed and acceptance as righteous to all who believe on Jesus Christ and receive Him as Lord and Savior. So, one of the key aspect or one of the key, wait lang po kasi ako ay nadidistract po talaga dito sa loob. So, yun po. So, isa sa mga key aspect or key notes na pwede nating kunin dito sa justification is, ma-justify lang tayo
parang sa audit yan eh. Para pag nag-audit ang BIR, ang auditor ang gagawa ng justification, sasabihin ng BIR, hindi ka nagbayad ng ganito sa buwan na ito, wala kang documentation, tatax kita dito, may penalty ka dito. Sasabihin ng kliyente, hindi yan totoo. Teka, kakausapin ko muna yung aking auditor. Ngayon, papasok yung auditor. Ma'am, sir, hindi po tama yan. We can provide you enough evidence that we can justify that your claims is unrealistic and wrong. Ito po yun, bayad po kami, may tatak nyo po ito at this certain period of time, meron po kayong tatak, at meron po kaming transmittal, ito po yung documentation na sinasabi nyo nawawala, nandyan lang po, baka hindi nyo lang po na-check, etc. etc. To justify. Ibig sabihin nun po is, in our own effort, we cannot justify ourselves. Not by our wealth, not by our authority, not by our position, not by our things that we do, or what we will be doing. We cannot justify ourselves. It is only Jesus Christ that can justify because He is the mediator. Siya yung binigyan ng authority ng ating Panginoon whether we will be blameless or sinless or whiter than snow. So, nasa sa Kanya pong kapangyarihan at nasa sa Kanyang violation ba tawag doon? Sa Kanyang kapangyarihan and authority if He will forgive us and accepted us. Now, ang kilang naman po doon para doon tayo ay accept at ma-full pardon at maging tayo ng Kanyang authority is when we give our life to Him. Paano mo po protektahan ng isang bagay kung hindi mo naman pag-aari? Tama ba? Meron pa bang tao na pag nakita mo yung isang bagay na sinisira at binababoy is tutulong ka? Diba madalas hindi kasi natatakot baka ikaw pagtripan. So nangyari, pero pag sarili mong kunyar bahay mo papasukin ng anak mo, diba nagkakaroon ka ng lakas ng loob para protektahan yung excuse me lang wait lang po protektahan yung sarili mong bahay kasi nga bahay mo yun eh. Pero kung makikita mo yung kapitbahay mo na may nangyayari, medyo na-hesitant ka. Ang gagawin mo lang siguro, tatawag ka 911 o sa police para tumulong. Pero, di ba, parang hindi mo maano yung sarili mo na mamatay para sa ibang tao eh. Pero sabi sa Bible, yun yung dapat natin gawin eh. Di ba parang, wow, ang bigat nun. Wow, ang bigat nun. Pero, si Jesus Christ, yun ang ginawa. Hindi niya inisip na kanyang kapakanan, inisip niya yung kapakanan natin, kaya binigay niya yung sarili niyang buhay para to be the key or the mediating key that we may be forgiven from our sins. Namatay siya sa cross para sa atin. Let us always remember what Jesus did. And Jesus died for us. Wag po sana natin tong ismolin. Wag po sana natin tong i-take for granted. Let us be reasonable na ang ating Panginoon po namatay para sa atin. It is not cheap, His life. Pero bakit sa buhay natin, palagi natin siyang second place? O wag po tayo pero totoo naman po, diba? Si Jesus, si God, second place lang sa buhay natin eh. Minsan third pa. Nagiging first place lang siguro natin siya during Sunday or during some big event. But in reality po, hindi po natin siya first place eh. Ang first place natin, usually sarili natin, trabaho natin, pamilya natin, pangarap natin. Yun yung usually first place. And let us be reasonable and be true to ourselves. That is true. Si Jesus kasi, madalas second place. Pero sinabi sa Bible, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Dapat daw po natin siyang unahin because siya lang po ang may pagkakataon at may kapangyarihan at may authority to forgive us for our sins. It's not our own. Kahit gaano ka pa magsimba dyan, everyday ka na sa simbahan, sabi natin, ang laking mo mag-tithes, puro ka na dyan kalagi sa ministry, talagang present ka sa lahat ng ministry, talagang ikaw na una, maaga ka sa church, di ka nalilate. Pero yung puso natin, walang transformation, yung buhay natin, hindi pa tayo nagkakaroon ng totoong relationship sa ating Panginoon. It's all useless eh. Kasi yun, puro icing lang ng cake yun eh. Paano ka kakain ng cake kung puro icing lang yun? Because once we have this solid connection, solid relationship with God, that's our cake. Tapos yung goodness, yung good works na ginagawa mo, yung tithes and offering mo, yung pagiging present mo sa mga ministry,
That is the icing, sprinkles lang ng candy yun, hindi talaga yung cake. And I think wala naman siguro kakain ng puro icing lang, di ba? Gusto natin kung kakain tayo ng cake, buong cake, may icing. And our relationship, our solid and rooted relationship with Christ, when we believe in Him, is the cake. And that is the reason na pwede tayong ma-justify, to be forgiven, full pardon for our sin. Nagkaroon po ng relationship repaired. Kasi ang ating Panginoong Jesus ay nag-bridge ng gap, sacrificing His self, His life, to die on the cross for you and for me, so that we may have eternal life. That is justification in a nutshell. Malalim pa po yan. Pinapadali ko lang, and I hope pinapadali ko kasi, to be honest, justification, regeneration, adoption, it sounds easy to understand, but kung babasahin mo po siya in a theological point of view, ang hirap po nitong intindihin kasi ang dami mong tanong, ang dami mong research na kailangan gawin. So, ano lang po to, in a nutshell lang po to, hindi pa talaga to deep understanding po So, parang layman's term pa lang po to. That is justification. Now, let's go to regeneration. Sabi dito, it's regeneration makes us spiritually alive, capable of love, faith, love, and obedience to Jesus. When we say spiritually alive, ibig sabihin po to is namuhay tayo. Kung sa kanta nga, open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see you. Kasi hindi tayo tumitingin by sight but by our faith. We live by faith and not by sight. Sabi nga. Sabi sa John 3:3, let me read the Bible, John 3:3. Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Wow! Paano po ba maging born again? Kailangan po ba mag-water baptism? In our Old Testament, yes. Because it symbolizes your faith na ito na ako, new creation, the old has gone and the new has come. But now, syempre, ano na lang to, parang usually, ritual na lang usually ginagawa natin ngayon when we water baptism. Pero may mga cases pa rin talaga na once you were water baptized, nagkakaroon ng change. Di mo ma-explain God moves mysteriously, and ang hirap niya i-explain pag hindi mo siya na-experience. I mean, ang hirap siya i-explain. Kailangan ma-experience mo siya para maintindihan mo yung sinasabi ng tao, how good is our God. Kaya nga, yung goodness of God na kanta, talagang wow. Let me rephrase. Anuhin ko na kasi ang hirap i-explain Hindi mo maiintindihan yung kabutihan ng pag-ibig ng ating Panginoon when you don't experience it first. Madaling magsabi dito na galto-galto ganyan. Pero pag di mo maintindihan pa rin But once you experience it, maintindihan mo yung ibig sabihin ng sinasabi ng isang tao. So, ulitin ko lang John 3:3. Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. This is the time when Nicodemus is speaking to Jesus Christ. Paano ba ako paano ba ako pupunta sa kingdom of heaven? Paano ko ba maano yung eternal life na yan? Sinabi ni Jesus, you must be born again. Sabi ni Nicodemus, paano ko isang matandang tao babalik sa sinapupunan ng aking ina? So in short, buhay pa yung nanay ni Nicodemus noon, and Nicodemus was how old? 80 o 100 plus years na? Or 80, hindi ko maintindihan kasi iba ang tao noon, umaabot ng 900 years ang tao noon kung babasahin niyo yung Bible. So we must be born again. And what is born again? Alam natin siguro, religion. I'm a born again Christian. That is the denomination. But dito is born again. You are spiritually reborn. The old has come, the new has come. Ibig sabihin nun, from the old ways, again, kasi nga nagkaroon tayong atonement, na ano natin yung prevenient grace, yung grasya ng Panginoon, and we repent, totally repentance, nagkaroon na tayo ng 180 degrees turnaround, nagbago tayo. Yan na po yung ibig sabihin ng regeneration, na we are new, a new creation. The old has gone and the new has come. Sabi dito is washing of rebirth
Makikita natin yung sa Titus 3:5. And born again to a living hope. Makikita po natin ito sa 1 Peter 1:3. So, ibig sabihin po nito, para tayo ay talagang masave, malaman mo na save ka, first of all, you have to be justified. Alam mo na justified ka rin ng Panginoon, making you whiter than snow, and you should be nagkaroon na ng regeneration, or you are spiritually born again. Buhay ka na ulit. Yung dating manhid ka kasi puro kasalanan ang iyong ginagawa, pero ngayon ay may pagbabago na sa buhay mo. Ang mas iniisip mo at binibigyan mo ng priority ang ating Panginoon, making you lively. Nakikita mo yung spiritual battles, nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon. Most of us don't really experience and feel the moving of the Holy Spirit because manhid na po tayo. Hello, may tinamaan ako? Ako, tinamaan ako. May times na parang di ko nararamdaman ang galaw ng Panginoon. Kasi pray ako ng pray, pero bakit walang nangyayari? Because of my selfish intention. Because of my egocentric and apology, self-centeredness. Mismo ako po tinatamaan. And I think everyone can relate na sometimes parang we are dead. Nag-church naman tayo, pero parang patay tayo. Nagtatays naman ako. Nagpe-pray naman ako. Nagba-Bible study naman ako. Sumasaya naman ako sa prayer meeting. Pero feeling ko parang patay pa rin ang spiritual ko. Ibig sabihin po nun, hindi pa buhay. Kasi hindi niyo pa po ina-accept ang totoo at ng tapat at ng buong buo ang ating Panginoon. That is one of the reason ba't feeling natin hindi natin maramdaman ang ating Panginoong Hesus. Merong magsasabi, ako nararamdaman ko, okay, fine, good for you. Pero most of us, sometimes we neglect or we forgot because of our, tawag dito, manhid na tayo. Ang tawag sa Bible, callous heart. Makapal na yung kalyo natin sa ating mga puso. So para sa pati, hindi mo nararamdaman minsan yung sakit kasi puro kalyo ka na. Ganun din po sa puso natin. And let us remember that paano ba tayo magkakaroon ng spiritually born again? Or paano ba tayo mabubuhay muli? Ang tawag po natin dito sa NDR or sa response rescue is yung yung ginaganon? Yung sa dibdib. Kailangan mong ganunin yung dibdib niya. And ano yun? That is the word of the Lord. That is the word of the Lord. That is word of the Lord. Hindi lang po good works but the word of the Lord. Because sabi nga, ang salita ng Panginoon ay life. Ruach in Hebrew means the breath of life. Yung hinga ng ating Panginoon. And when we narinig natin, napamuhay natin ang mga nakasulat sa Bible natin, ay, hindi makita yung Bible yan, nakasulat sa Bible natin, nagkakaroon tayo ng recreation, ang tawag doon, hindi ko maalala yung nagkakaroon tayo na sa ating dibdib para tayo ay mabuhay muli. Diba parang ang ganda nun eh. Because the word of the Lord is our life. Itong Bible na to, nandito po kung paano tayo didiskarte sa buhay natin. This is life. This is what we need to overcome every situation. But syempre, hindi po to easy to understand because hindi po natin kayang intindihin to in our own effort kasi marami tayong doubt. Totoo ba yan? Nangyari ba talaga yan? Facts ba yan? Na-fact check na ba yan? Again, we live by faith and not by sight. And we need the Holy Spirit so that we may understand what's in the Bible and we can actually apply what we are reading in the Bible. We need the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the one who will help us be rejuvenate, na mabuhay tayo muli. And once we are spiritually alive, loving is easy. Forgiving is easy. Obedience is easy. Pero pag nahihirapan ka mag-forgive ng tao, ibig sabihin nun, may konting dihado pa tayo dun. Oh, tinamaan tayo. Ako, tinamaan ka agad. Pag nahihirapan tayo mag-forgive ng tao, ibig sabihin to, dihado pa tayo. Wala pa tayo dun. Nahihirapan tayo magmahal sa mga unlovable people, dihado tayo ulit dun. Nahihirapan tayo mag-obey. Alam niyo po ba ang obedience? Partial obedience is still disobedience. Ang sabi ng Panginoon is 100%.
Hindi 90%, di 99%, but 100% to sacrifice our life to Him, to follow our cross, to carry our cross daily, to deny ourselves and to carry our cross daily, ang sinabi ng Panginoon. Pero hindi ko naman sinabi na lahat tayo magpastor. Hindi naman yung sinabi ng Panginoon eh. But ang sinabi ng Panginoon, wherever you are, kahit saan ka mang profesyon, kahit nasaan ka mang lugar, lupalot na lugar sa mundong ito, kailangan 100% mo binibigay ang buhay mo sa Panginoon. Our life is a gift from God, and what we do to our life is our gift to God. Ika nga. Ngayon, sabi rin dito sa ating manual, we believe that regeneration or the new birth is the gracious work of God, whereby the moral nature of the repentant believer is spiritually quickened and given a distinctively spiritual life capable of faith, love, and obedience. Okay. So, nawala na si Faye, pati si Nash. Okay. Alright, sige. Pasok naman tayo sa adoption, the last part. Again, this is in a nutshell lang, a discussion in a nutshell. Layman's term pa lang po to, hindi pa po talaga to deeper siguro sa Sunday school natin, Engineer June or Pastor John Ray can make it deeper kasi may oras po tayo doon and pwede natin himay-himayin yung mga topics na ito. But again, for now, layman's term lang po yan and in a nutshell pa lang po. Ngayon, pasok tayo sa adoption. So, meron na tayong justification na tayo ay pinatawad ng Panginoon, nagkaroon tayo ng full pardon. At because we have been given a full pardon, we are spiritually renewed. Nagkaroon tayo ng regeneration. At dahil tayo spiritually renewed, pwede na tayong i-adopt ng ating Panginoon. Sabi po sa ating manual, we believe that adoption is the gracious act of God by which the justified and regenerate believer is constituted a child of God. Diba, sabi nga sa Bible is, I am a friend of God, diba? He calls me friend. And di lang po yun. Because we are now justified and regenerate, may pagkakataon tayo magkaroon ng adoption. Or in another illustration, pupunta ka sa bahay ampunan. Nakita mo yung bata, walang ligo, mabaho, tas masama ugali. Kukunin mo ba yon? I-adapt mo ba yon? Of course not. I don't believe anyone, unless super duper bait mo siguro na wala ka nang mapili. Pero I don't believe na kukunin mo yun. Alam mo mapangit ugali, alam mo mabaho, tapos alam mong, basta, I know for sure, walang kukuha nun. Pero pag yung maduming yun at mabasamang ugali, nalinisan mo, napaliguan ng tao do sa adoption center, tapos naturuan ng magandang asal, for sure kukunin natin kaagad yun. Ganun din po sa adoption. Kailangan mo natin malinis, ma-regenerate, malinis, ma-justify, para tayo ay ma-adopt. Kasi God cannot adopt us kung tayo makasalanan pa eh. Because God is holy. And we are not holy. We need to be holy first para tayo ay maging parte ng pamilya ng Panginoon. To be part of the family. Ay, grabe naman si God. Bakit ganun? Wala po tayong magagawa eh. Siguro may pilosopo dyan na, ay, ganyan ba ang Panginoon na sinasamba mo? Parang di naman yun yung Panginoon na alam ko. Okay, God is a just God. Alam po natin yon. God is a just God. God is holy. Kaya nga po niya binigay yung kanyang kahit sa isang anak para malinis, mapatawad para tayo maging parte ng pamilya niya. He is willing to sacrifice His only begotten Son so that we may be cleansed, malinis. Again, pasok tayo doon, whiter than snow. To be justified, to be regenerate, para tayo ay ma-adopt. Sabi nga, God counts us as one of His children. At because tayo isa sa mga kanyang anak, we need to be, bakit ba tayo i-adapt? Bakit kailangan pa tayo i-adapt ng Panginoon? Kasi nga, pag tayo ay na-adapt ng Panginoon, parte na tayo ng pamilya niya, giving Him the chance or the authority to protect us, to bless us, and to be with us. Illustration. Pwede mo bang bigyan ng regalo yung bata sa kapitbahay mo kahit di mo kilala? O kasi kilala mo kahit di mo kilala. Siguro pwede pag birthday. Paano pag araw-araw? Di ba parang suspicious na yon? When I say suspicious, bakit mo bibigyan ng regalo yung bata araw-araw? Hindi mo naman anak.
Siguro kung birthday niya, Christmas, pagbibigyan mo, ninong ka, pagbibigyan mo. Pero kung di mo ka, di ba? Kapitbahay mo, anak ng kapitbahay mo, bibigyan mo regalo araw-araw. It's suspicious. Bakit mo ginagawa yun? O kaya sabihin natin, yung anak ng kapitbahay mo, papaliguan mo, papakainin mo sa bahay mo, papaliguan mo sa bahay mo. Di ba? And may mali doon. may mali doon. Morally, ethically, may mali doon. Pero once, kunyari, inadapt mo nga yung tao na yun, anak mo na siya. By law, anak mo na siya. By heart, kaya nga mo inadapt eh. By heart, anak mo na siya. At dahil anak mo siya, kahit di mo siya kadugo, papakainin mo, papaliguan mo, mamahalin mo, bibigyan mo ng mga regalo. Tama? Ganon din ang blessing ng Panginoon. Kailangan muna niya tayong ma-adapt para maibigay sa atin yung full blessings na kailangan, gusto niya ibigay. Sabi sa Bible or sabi sa isang magaling na theological speaker, God wants us to have an abundant and victorious life. Pero bakit hindi natin nakukuha yung victorious life na yon? Because of, di nga tayo parte ng pamilya pa niya. In short, sarado pa yung floodgates ng ating Panginoon sa buhay natin because we are not part of the family na nabibless niya. We need to be part of His family to receive extreme and unconditional blessing. Sabi nga sa Ephesians 1:5, may I read the Bible again? Ephesians 1:5, God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Christ Jesus. This is what He wanted to do and it gave Him great pleasure. Let me repeat that. God decided in advance. Alam niya na before ka pang nabuhay. Wow! Diba? Alam niya na before ka pa nabuhay, na-conceive, na ikaw ay i-adapt niya. Pero nasa sayo na yan, katulad ng adopting agency. Kung yung bata, gusto mo nga yung bata, i-adapt, pero yung bata ayaw naman sa'yo, ay yung agency, hindi siya i-continue to adopt kasi ayaw ng bata eh. Iba yung ayaw sa natatakot na hihiya lang ha. Iba po yun. Ulitin ko ha. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. Kasi nga si Jesus Christ ang ating mediator. Siya ang tumutulong sa atin para sa ating case. Kaya nga sa mga illustration na makikita mo, pag ikaw ay umapak sa scale ng buhay, pagdating kay St. Peter, puro red ka. Pag tinignan, puro bad. Tapos pag tinignan yung papeles mo, puro red. Diba? But here comes... meeting is 13 minutes. Wag mo po akong ekstorbohin po. Thank you. So yun. Now, papasok si Jesus Christ as your mediator. Hindi ikaw yung aakyat sa scale. Si Jesus Christ ang aakyat sa scale para makita ni St. Peter kung good or bad. Siyempre, Jesus Christ, good. Now, hindi rin papeles mo yung titingan ni St. Peter, kundi yung papeles ng ating Panginoon na puti. Making you justified, making you righteous, making you sanctified, making you regenerate, and making you an adopted son and daughter of Christ. Wow! Alam na ni Lord eh. And it is through Jesus Christ, His Son. That is so beautiful. I don't know if you can agree with me, but that is beautiful. Being saved, being given a chance to be loved and to be renewed sa ating Panginoon. Sabi nga dito, basahin ko lang po Sabi po sa justification, gracious and judicial act of God whereby soul is granted complete absolution from all guilt and full release from the penalty of sin. Full pardon. Sabi naman din po sa adoption, the believer's adoption as child of God was determined by God from eternity. God precedent us to adopted as His sons through Jesus Christ. Wow. That is so beautiful. Hindi ko po maintindihan kung ano pa yun, but that is so beautiful. To be adopted as part of the family of our Lord Jesus Christ. By the family of God through Jesus Christ our Lord. Diba? Wow. Ang ganda. And it is a beautiful love story. Kung titingnan niyo po to,
It is a love story. Okay, bakit siya love story? Okay, fine. Alam ko po na may oras ako dito, 10 minutes na nga lang, pero wag niyo po muna akong, pasensya na po Wag niyo muna akong, kasi again, in a nutshell, so, kinramp natin to as much as possible. It is a love story. Kung papansinin niyo po yan, it is a love story. May character tayo. Nandyan si God, nandyan si Jesus, nandyan yung Holy Spirit, nandyan tayo. Nandyan tayo, at nandyan yung kasalanan. So sabihin na natin may 5 characters tayo. May 5 characters. Love story to O, kung ayaw ng love story, sabihin natin movie or telenovela. May 5 characters. And ang tawag dito, yung background ng story natin is sobrang mahal tayo ng isang tao na he is willing to die for us so that we may be saved. 'Di ba? At nandiyan yung mga kontrabida natin. Nandiyan yung kasalanan, temptation, sin, ego, self-righteousness, nandiyan si Satan na who wants to destroy us. Yun yung mga kontrabida. Tama? And syempre may mga kilig moments tayo dyan. May mga pagkakataon na may mga tools or mga bagay na nakakatulong sa atin to progress the story. Nandiyan yung mga weapon o sabihin natin mga gamit na pwedeng gamitin para to expand the love story or to expand the storyline. And bottom line, ito yung scenario. You are dying. Nandyan yung mahal mo, nandyan ka, namamatay ka na. Pero ang ginawa, kasi nga, sabihin na may sakit ka. Sige, ulitin natin yung scenario. May sakit ka, sabihin natin na kailangan mo ng heart transplant. Okay, yun yung maganda na yan. May heart transplant ka kailangan kasi yung puso mo ay bumigay na. You need a heart transplant. At syempre, nandiyan yung mga kaibigan mo, sabihin natin that is the Holy Spirit. Nandiyan yung doktor, which is sabihin natin si God. And nandiyan yung love life mo. Yung gusto mo, yung mahal mo, yung crush mo, na mahal mo. Ngayon, ang gagawin ng mahal mo, alam niya na kailangan mo ng heart. Tapos walang mahanap ng heart. Kasi nga, maraming kontrabida, diba? Mga kontrabida. Ang gagawin niya is ibibigay niya yung sarili niyang puso para sa'yo. To transplant your heart to yours. Nagkataon, compatible kayo. See? Compatible kayo. So, the surgery, na yung surgery, na in-orchestrate ni God yung surgery. So, in short, bottom line, nabuhay ka. Ngayon, pagising mo, ano nangyari? Nawawala yung mahal mo sa buhay. Tapos nalaman mo, realize that He sacrificed His life for you because sobrang mahal ka ng mahal mo. Diba? Wow. Love story nga eh. And I want you to know and understand that our life is a love story from God. May mga kontrabida, may mga problema, may pinagdadaanan, but bottom line, because God loves us so much, He's willing to sacrifice Himself for us. The Bible is a love story, is a love book. It is pure of love. Kung papansin mo, ang dami ng pagkakataon na pwede iwanan na tayo ng Panginoon eh. Pero because of His great love for us, He chose to die for us. Ngayon, ang tanong ko and challenge to this evening, kaya mo bang gawin yun pabalik sa ating Panginoon? Of course not. Pero, may mga bagay tayong pwede natin gawin para sa, syempre di naman natin pwede sacrifice ang buhay natin, ibigay natin yung buhay, magpatay natin sarili natin para ibigay sa hindi eh. Now, again, sinabi ko kanina, our life is a gift from God. And our life, what we do to our life is a gift to God. So, yung buhay na meron ka, imbis na magpakamatay ka, imbis na malunod ka sa droga, mag-inom ka ng alak, whether light or hard drinks yan, magyosi ka, mag-vape ka, magpatato ka, mag-prostitute ka, or manood ka ng porn, etc. etc. Ibig yan ang gawin mo, gamitin mo yung buhay mo to be productive, to help others in need, to be useful for the kingdom building of our Lord Jesus Christ into this world, to be a bridge builder rather than a wall builder.
Use your life to glorify God. Use your resources to expand the kingdom. Use your talent and skill to bless others. In short, use your life to be an honor to our Lord Jesus Christ. Why? Because you are an adopted sons and daughter of Christ, making you ambassadors of Christ. And that is the end of our Bible study slash prayer meeting. I know, pasensya na po, medyo tatagalan tayo, baka mawalan tayo ng oras for prayer. But again, kinompress po natin to eh. This is 3 topics, pero kinompress natin into one, and I think and I hope i-enforce pa natin to or to reinforce it in our Sunday school this coming August para lang mas lalo pa natin maintindihan, because this is in a nutshell, ano lang to, layman's term, at parang ano na minadali or pinadaling so malalim kasi to be honest, malalim lang to, but it is a love story. So dyan po tayo nagtatapos sa gabing ito. Thank you po, maraming salamat sa inyo. Tayo po ay dumako sa mga prayer request natin. So kung may prayer request po kayo, please pa-message na lang po ako. So prayer request ni Mami, prayer request, spiritual, financial, emotional breakthrough, Ate Junilin pala to. Prayer request niya, spiritual, financial, emotional breakthrough, renewal of my faith to be Christ-like and faithful servant of God. Thank you, Lord, for physical healing sa aking mga anak at asawa, sa lahat po na nasalanta ng bagyo, at ba nawa malagpasan nila ang mga pagsubok na ito. More blessing, God bless. Kay Mami, good health to all, Sunday worship service. Kay Kuya Jun, safe travel flight of Precious and Dato together with his family to Tokyo. Wow! Japan at 4 a.m. tomorrow, and God's protection to all of them during their 5 days tour of Japan. Wow! Sige, pag-pray po natin yan. Pasalubong, Precious, pasalubong. Next po kay Ate Mila. Prayer request ko, palagi ingatan ang buong family ko. Yun, sige, pag-pray po natin yan. Kay Mama naman and Papa, prayer request, daily and financial provision, good health of everyone, sustaining grace, God's protection of everyone, Dixon family, GS job, God's grace for emotional recovery. Kaya Ate Chris, yan po, nababasa nyo naman po yan, and tayo po yung manalangin. Ito, may 3 minutes pa tayo. So tayo, pag nag-stop po, ay amen na po yun. Tayo po yung manalangin sa gabing ito. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we come to you with thankfulness and gratefulness in our heart. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa kabutihan na pinagkakaloob niyo pang araw-araw sa amin. Gabayan niyo po ang bawat isa at huwag niyo po yung papabayaan, Panginoong Hesus. Lord, we need you, and we desperately need you, because without you, Lord, we are nothing and we cannot do anything on our own. Kailangan po namin ang kabutihan mo at pagpapalan na ibinibigay mo palagi sa amin. Gabayan niyo po kami, lalo sa prayer request ni Ate Junilin, spiritual, financial, emotional breakthrough, renewal of her faith to be Christ-like and faithful servant of God. At nagpapasalamat din po kami sa kabutihan niyo and healing and protection sa kanyang anak, sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Ganun po sa nasasalanta ng bagyo. Lord, marami pong nasira, nabaha ng mga tao sa bagyong ito. Lord, bigyan niyo sila ng provision, protection, and guidance na malagpasan po nila ito, Panginoong Hesus. We also pray for prayer request ni Mami for good health and Sunday worship service. Gabayan niyo po, lalo po si Ronald na nasa camp. Tulungan niyo po na mas lalo pa siyang mag-init sa pag-serve sa inyo at mas maging matured sa kanyang faith at sa kanyang leadership in your presence, Panginoong Hesus. Kaya Ate Mila naman po, prayer request niya is palaging ingatan ng buong family niya. Ganun din po kanyang amo at mga inaalagaan. Ganun din, Panginoong Hesus, sa kanya mismo, kaya Ate Mila mismo, protektahin niyo po siya at huwag niyo siyang papabayaan. We also pray for Kuya June's prayer request na safe travel nila Precious and Dato together with their family sa Tokyo. Ang alis po nila is 4 a.m. tomorrow. 5 days po sila sa Japan, tour of Japan. Tulungan niyo po sila na safe makapunta, safe makaikot, makatour, at safe makabalik sa kanyang mga tahanan. Gabayan niyo po sila at huwag niyo silang papabayaan, lalo na po sa mga sa travel nila sa airport, sa airplane. Huwag niyo po silang papabayaan, maging safe sila. Bless niyo po yung captain, bless niyo yung airplane, bless niyo yung
weather, Panginoon Jesus. We also pray for Mama, Papa prayer request, for our daily financial provision, God, good health of everyone, sustaining grace, God's protection of everyone, lalo sa De Guzman family, kay Ralph, kay Desi, kay Cassie, kay Gian, ganun din po sa amin, kay Faye, ako, si Taripe, si Aubrey, si Andre, Panginoon Jesus. We also pray for prayer request ni Ate Chris sa mga ito. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Lord, alam niyo po, nabasa niyo naman po at alam niyo naman po ang prayer request ni Ate Chris. Gabayan niyo po kami. Huwag niyo kami papabayaan. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. We also pray for our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, Panginoon Jesus. Maraming salamat, Panginoon Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At ako'y natapos na.